May 7 mahalagang bagay na gusto pa ring ipagawa ng Diyos sa mga nakatatanda. Iyan ang dahilan kung bakit nandito ka pa, may layunin siya para sa iyo. Hayaan mong ibahagi ko ito sa iyo. Maaring hindi ipaalala ng mundo sa iyo na hindi ka pa matanda para tumigil. Pero tapos ka na ba? Hindi pa nauubos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Maaaring sabihin ng lipunan na magpahinga ka na hayaan mong ang mga bata naman ang kumilos. Ngunit iba ang sinasabi ng Diyos. Sinasabi niya, tumayo ka. Ang iyong edad ay hindi pa bigat. Ito ay biyaya. Hindi ito dapat itago. Isa itong kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Ang iyong uban ay hindi tanda ng kahinaan. Ipinapakita nito na nalampasan mo ang mga mahihirap na panahon at nakayanan mo ang mga unos ng buhay. Nakita mo na ang mga pagsubok at nalagpasan mo ang mga ito. Dala mo ngayon ang karunungang kailangang marinig ng mas batang henerasyon. Hindi kailanman inilalagay ng Diyos sa tabi ang sinuman. Iyan ay gawa ng kaaway o ng lipunan pero hindi ng Diyos. Hindi siya ang Diyos na tumawag kay Moises noong 80 taong gulang ito na nagbigay ng himalang anak kay Sara noong 70 taong gulang siya o gumamit kay Ana na propetisa upang ipahayag ang pagdating ni Jesus matapos ang mga dekadang ginugol niya sa pagsamba. Kung buhay ka pa, iyon ay dahil pinili ka pa rin niya. Kung tumitibok pa ang iyong puso, may layunin pa rin na nakalaan para sa iyo. Pero may panganib kung maniniwala ka sa kasinungalingang tapos na ang iyong pinakamagagandang araw, mawawala ang apoy ng iyong mga panalangin. Magsisimula kang dumaan sa buhay na parang basta na lang sa halip na mabuhay ng may malinaw na layunin at sigla. Pero hindi iyan ang plano ng Diyos. Hindi kanya dinala rito para lang tuluyang mawala ng tahimik. Hindi dinala kanya rito upang matapos mo ang takbuhin ng may lakas at apoy. Ang panahon ng iyong buhay ngayon ay puspos ng kapangyarihang espiritual. Hindi ito nagmumula sa kabataan o sa pisikal na sigla, kundi sa mga taon ng paglalakad mo kasama ang Diyos, sa mga labang pinagdaanan mo, sa mga pagkatalo at panalong naranasan mo, sa mga panalangin yumanig sa langit, doon nang gagaling ang iyong lakas. Kaya hindi pa ito ang katapusan. Papasok ka sa isa sa pinakamakapangyarihang yugto ng iyong buhay espiritual at may 7 malinaw na misyon ang Diyos para sa iyo. Simulan natin sa una. Unang misyon, ipagpatuloy ang iyong pananampalataya. Huwag ka lang magpamana ng pera o ari-arian. May mahalaga akong tanong, kapag natapos na ang panahon mo rito, ano ang iiwan mong pamana? Isang bahay? Kaunting ipon, isang paboritong resipe para sa mga apo mo? Magandang mga bagay iyan. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yaong tumatagal magpakailanman dahil ang mga material na bagay ay nawawala. Pero ang pananampalataya ay may kapangyarihang magpatuloy sa bawat henerasyon. Sinasabi sa awit 78:4, hindi namin itatago ito sa kanilang mga anak, kundi ipapahayag namin sa susunod na salinlahi ang mga kahanga-hangang gawa ng Panginoon upang ilagak nila ang kanilang pag-asa sa Diyos. Iyan ang tawag sa iyo ngayon. Hindi lamang hinihiling ng Diyos na mag-iwan ka ng mga bagay, gusto niyang mag-iwan ka ng pundasyon ng pananampalataya. Maraming tao ang namamana ng mga gamit, pero nakakalimutang ipamana ang apoy ng Espiritu. May mga apo kang kailangang makarinig ng iyong patotoo. Ang iyong mga anak ay kailangang malaman kung paano ka dinala ng Diyos sa tagumpay. Ang kwento ng iyong paglalakbay ay maaaring siyang magbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Ibahagi mo ang mga panahong nanalangin ka kahit walang laman ang bangko. Ikwento mo ang mga sandaling pinagaling ka ng Diyos. Sabihin mo ang tungkol sa mga gabing puno ng luha, sa mga himalang hindi mo inasahan, at sa mga tagumpay na dumating nang di mo inaasahan. Huwag mo lang iwan ang iyong Biblia sa mesa. Ituro mo kung paano ito basahin, kung paano ito sandigan, at kung paano ito gamitin bilang gabay.
At huwag mong isipin na huli na ang lahat. Kahit hindi lumaki sa pananampalataya ang iyong mga anak, maaari ka pa ring magtanim ng mga binhi ngayon. Ang iyong katapatan, pagsisisi at personal na kwento ay may kahulugan. Isulat mo ito. Sabihin mo ito ng malakas. Isabuhay mo ito ng may kumpiyansa. Ang iyong pamana ay hindi dapat nakatago sa isang kahon. Dapat itong mabuhay sa mga puso ng susunod sa iyo. Maaaring hindi mo makita ang lahat ng ani mula sa mga binhing itinanim mo, pero nangangako ang Diyos na darating ang pag-ani. Kapag ipinasa mo ang iyong pananampalataya, hindi ka lang nag-iiwan ng alaala. Nagsisimula ka ng isang kilusan at iyan ang uri ng pamana na ipinagdiriwang ng langit. Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang tawag, magsalita ng buhay. Ang iyong mga salita ay may makapangyarihang bisa pa rin. Maaaring hindi ka na kasing bilis noon. Maaaring hindi mo na kayang buhatin ang dati mong binubuhat. Pero hayaan mong sabihin ko ito, ang iyong tinig ay hindi nanghihina sa edad. Sinasabi sa Kawikaan 18:21 na ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Hindi nagbabago ang katotohanan iyan kahit ilang taon ka na. Ang iyong mga salita ay may bigat pa rin sa mundo ng espiritu. Pero mag-ingat, dahil kung hindi ka maingat, baka ikaw mismo ang bumangga sa mga bagay na gustong pagpalain ng Diyos. Marami ka ng pinagdaanan, nahaharap ka sa mga mahirap na panahon, at minsan ang sakit o pagod ay maaaring magtulak sa iyo na magsalita ng negatibo nang hindi mo namamalayan. Maaring nasabi mo na ang mga salitang walang magbabago o tumatanda na lang ako o wala nang pag-asa ang kabataang ito. Pero hindi iyan tinig ng pananampalataya. Iyan ay tinig ng panghihina ng loob. Gustong-gusto ng kaaway kapag ang matatandang mananampalataya ay nagsasalita ng mga salitang sumisira sa kinabukasan. Linawin natin ito, karapat-dapat kang pakinggan. Kapag nagsalita ka, nakikinig ang mga tao. Kaya hindi ito panahon para magreklamo. Panahon ito para magsalita ng katotohanan ng may tapang. Ihayag mo kung ano ang sinasabi ng Diyos, hindi kung ano ang sinasabi ng takot. Magsalita ka ng buhay sa iyong katawan. Ipagpala mo ang iyong pamilya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ipahayag mo ang tagumpay sa iyong simbahan. Ipanalangin mo ang muling pagkabuhay ng iyong lungsod. Hayaan mong makita sa iyong mga salita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang ang sakit na iyong nararamdaman. Nang si Caleb ay 85 taong gulang, sinabi niya, "Ibigay mo sa akin ang bundok na ito." Hindi siya nagsalita tungkol sa pagre-retiro, humiling siya ng bagong lupang sasakupin, at pinarangalan siya ng Diyos dahil doon. Huwag mong kalimutan, ang iyong mga salita ay hindi lang nakaapekto sa sarili mong buhay. Hinuhubog din nito ang puso at isipan ng susunod na henerasyon. Nakikinig ang mga kabataan. Pinagmamasdan ka ng iyong mga apo at natututo sila. Ang sinasabi mo ay nagiging batayan nila ng kung ano ang normal. Kaya magsalita ka sa paraang nagtatayo, hindi sumisira. Maging tagapagdala ka ng pag-asa, hindi lang ng mga alaala. Magsalita ka ng kagalingan, hindi lang ng nakaraan. Maging tinig ka ng pananalig, ang tinig na nagsasabing, hindi pa tapos ang Diyos sa akin o sa pamilyang ito. Dahil kapag nagsasalita ka ng buhay, hindi ka lang basta nagsasalita, nagpapamana ka ng pamana ng Espiritu. Ngayon, ito ang ikatlo, magpatuloy sa paglilingkod. Tapatin natin ang pagre-retiro ay hindi konseptong galing sa Biblia. At baka magulat ka, ang langit ay walang plano ng pagre-retiro. Hindi kailanman sinabi sa Biblia na kailangan mong tumigil sa pagtugon sa iyong tawag. Oo, maaaring sabihin ng mundo na magpahinga ka na, hayaan mo ang mga bata. Pero itanong mo, nasaan sa salita ng Diyos ang ganoong utos? Itinigil ba ng Diyos si Abraham nang siya'y tumanda? Hindi.
Binigyan pa siya ng pangakong magpapatuloy kahit matapos ang kanyang buhay. Itinigil ba ng Diyos si Moises sa edad na 80? Hindi. Doon pa lang nagsimula ang kanyang tunay na misyon. At si Ana, ang matandang balo sa Lucas 2, hindi siya tumigil. Ginugol niya ang kanyang mga huling taon sa panalangin, pag-aayuno at paghahayag ng salita ng Diyos sa templo. At pinarangalan siya ng Diyos dahil nakita niya mismo ang tagapagligtas. Hindi hinahanap ng Diyos ang kabataan, hinahanap niya ang pusong handang maglingkod. Maaring hindi ka na kasing bilis noon, pero mas malalim na ngayon ang iyong mga panalangin. Maaring hindi ka nakatayo sa entablado, pero kaya mong gumabay sa iba sa tahimik na paraan. Maaring hindi ka nangangaral sa pulpito, pero kaya mong magsalita ng katotohanan sa pusong sugatan. May mga taong nag-iisa sa iyong simbahan na kailangan ng iyong pag-aliw. May mga ina na mag-isang nagpapalaki ng anak, nalalakas dahil sa iyong gabay. May mga lalaking sugatan at nawawala na kailangan ng iyong lakas upang muling bumangon. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingang tapos na ang panahon mo o wala ka nang maibibigay. Gusto ng kaaway na isipin mong paso na ang iyong layunin. Pero sa kaharian ng Diyos, ang pagsunod ay walang takdang oras ng pagtatapos. Sinasabi ng Roma 12, talata 11, huwag kayong maging tamad, manatiling masigasig habang naglilingkod sa Panginoon. Hindi ito isinulat para lang sa kabataan, kundi para sa bawat mananampalataya, anumang edad nila. Kaya sa halip na bumagal, magpatuloy ka. Sa halip na magpahinga, lumakad ka ng may tapang sa iyong tawag sa pamamagitan ng panalangin, paglilingkod at karunungan. Mas matanda na ang iyong mga kamay, pero taglay pa rin nila ang kapangyarihang magpagaling. Maaring hindi na kasing linaw ng dati ang iyong paningin, pero mas matalas na ngayon ang iyong espiritual na paningin. Maaring mas mahina na ang iyong tinig, pero mas malakas ngayon ang iyong espiritu kaysa sa anumang salita. Kailangan ka pa rin sa kaharian ng Diyos. Kailangan ka pa rin ng iyong simbahan. Hindi ka tinitingnan ng Diyos bilang tagapanood lamang. Tinatawag ka pa rin niya bilang kanyang lingkod, hindi bilang tagamasid. Kaya tumayo ka ng matatag dahil may gawaing makadiyos pa ring nakalaan para sa iyo. Ngayon ito ang ika-4, magpatawad ng taos-puso. Palayain mo ang iyong puso bago dumating ang araw na haharap ka sa Diyos. Hindi kailanman huli ang magpatawad. Sa katunayan, sa yugto ng buhay mong ito, maaring ito ang isa sa pinakamahalagang hakbang na hinihingi ng Diyos sa iyo. Maging totoo tayo, kung nabuhay ka ng matagal, siguradong nasaktan ka na. Maaaring ng pamilya, kaibigan, o kahit ng kapwa mananampalataya. Naranasan mo ang pagtataksil, pagtanggi o hindi pagkakaintindihan. Bawat sugat ay maaaring nag-iwan ng peklat at sa paglipas ng panahon, maaaring tumigas ang iyong puso. Maaaring nasabi mo na ang mga salitang pinapatawad ko na, pero sa kaibuturan mo, naroroon pa rin ang hapdi. Ngunit pakinggan mo ito. Ang patuloy na paghawak sa sakit ng nakaraan ay hindi bahagi ng kalayaan na ibinigay ni Jesus nang siya'y namatay para sa iyo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6:14, kapag pinatawad ninyo ang mga nagkasala laban sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. At hindi lang ito magandang payo, ito ay malinaw na babala. Kapag kumakapit tayo sa hindi pagpapatawad, hindi lang nito pinapabigat ang ating damdamin, unti-unti nitong nilalaso ng ating espiritu. At habang tumatanda tayo, nagiging mas mapanganib ito nang hindi natin namamalayan. Madalas nagtatago ang kapaitan sa likod ng mga salitang ayos lang ako. Nagtatago ito sa mga alaala na sinasabi nating nakalimutan na natin. Pero nananatili ito. Hinaharangan nito ang kapayapaan at kailangan itong pakawalan. Ang taong nanakit sa iyo ay maaring hindi kailanman humingi ng tawad. Ang kamag-anak na nagtaksil sa iyo ay maaring hindi umamin sa ginawa niya. Pero tandaan, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila.
Ito ay para sa iyo, para muli kang makahinga ng maluwag, para makasamba ka ng walang bigat ng galit o pagkakasala, para isang araw makaharap mo si Jesus na may pusong malaya at malinis. Hindi ka kailanman matanda para maghilom. Hindi ka kailanman matanda para pakawalan ang sakit. Huwag mong hayaang sundan ka ng nakaraan papunta sa hinaharap. Huwag mong bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang iyong sakit kaysa sa krus. Hayaan mong mapuno ng kapayapaan, hindi ng hinanakit ang huling kabanata ng iyong buhay. Piliin mong maghilom, piliin mong pakawalan, piliin mong magpatawad, muli at muli, lalo na kapag sinusubukan ng kaaway na ibalik ang mga lumang alaala. Dahil kapag nagpatawad ka, pinapalaya mo ang bagay na matagal nang inilibing ng Diyos. Ngayon, narito ang ikalima, manatiling uhaw sa Diyos. Huwag kang makontento sa pagdaan lang sa mga nakasanayan. May mahalaga akong tanong, ang iyong paglalakad kasama ang Diyos ba ay naging isang gawain na lang? Baka nananalangin ka pa rin, pero parang nakagawian na lang. Binabasa mo ang Biblia, pero hindi ka na naaantig gaya noon. Dumadalo ka sa simbahan, pero sa loob mo, pakiramdam mo ay tuyo ka. Ang pagkauhaw na iyan ay hindi dahil sa edad mo. Iyan ay tanda na kailangan muling gisingin ang pagkauhaw mo sa Diyos. Sinasabi sa awit 92, 12 hanggang 14, ang matuwid ay mamumukadkad tulad ng puno ng palma. Magbubunga pa rin sila sa katandaan, mananatiling sariwa at luntian. Napansin mo ba iyon? Hindi gusto ng Diyos na maramdaman mong pagod na ang iyong loob. Gusto niya na ikaw ay buhay, masigla, puspos ng espiritu. Hindi niya hinahanap ang mga paulit-ulit na ritual. Gusto niya ang pusong nag-aalab. Pero marami, habang tumatanda, ay nagiging kampante, nasasanay sa routine, hindi na umaasa sa pagkilos ng Diyos. Ngunit heto ang katotohanan, hindi tumahimik ang Diyos. Tayo ang tumigil sa pakikinig. Kailan ka huling naiyak sa pagsamba? Kailan mo huling hinintuan ang lahat para pakinggan ang bulong ng Diyos sa iyong espiritu? Kailan huling tumagos sa puso mo ang salita gaya nung una kang naniwala? Huwag mong hayaang nakawin ng pagtanda ang iyong pagiging malapit sa Diyos. Maaring hindi ka na kasing lakas kumanta, pero kaya pa ring mag-alab ang iyong puso. Maaring hindi ka na nag-aayuno gaya noon, pero kaya mo pa ring manatili sa presensya niya ng matagal. Maaring nagbago na ang mga awitin, pero mananatiling dalisay ang iyong pagsamba. Ang mahalaga ay ito, hindi mahalaga sa Diyos kung gaano kadalas kang dumadalo sa simbahan kung ang puso mo ay malayo sa Kanya. Hindi siya naghahanap ng palabas, hinahanap niya ang koneksyon. Hinahanap niya ang puso mo. Gusto kanya, hindi lang ang mga nakasanayan mo, kaya huwag kang makontento sa mga alaala ng ginawa niya noon. Lumapit ka muli. Humingi ka ng higit. Kausapin mo siya na parang unang beses mong marinig ang tinig niya. Sambahin mo siya na parang siya lang ang nakikinig dahil siya nga. Buksan mo ang iyong Biblia na parang nakasalalay dito ang buhay mo dahil totoo iyon. Patuloy pa ring nagpapahayag ang Diyos. Patuloy pa rin siyang pumupuno ng mga puso. Patuloy pa rin siyang nagsasalita ngayon. At kung pananatilihin mong buhay ang pagkauhaw na iyan, makakatagpo ka niya sa lugar na iyon. Kahit lumipas ang mga taon, maaari ka pa ring magningas sa banal na apoy. Ngayon, narito ang ika-6. Maghanda para sa kawalang hanggan, hindi lang para sa libing. Maging totoo tayo, maaaring naisulat mo na ang iyong testamento, napag-isipan mo na ang detalye ng iyong seremonya, nakapili ka na ng mga litrato, baka pati kabaong, pero naihanda mo na ba ang iyong puso? Dahil darating ang sandali, mas maaga kaysa sa inaasahan mo, nahaharap ka sa buhay na Diyos. At sa araw na iyon, hindi na mahalaga kung anong bulaklak o tugtugin ang naroon sa iyong libing. Ang mahalaga ay ito, handa ka ba? Sinasabi sa 2 Korinto 5:10 na ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo.
Bawat isa sa atin, hindi lang ang mga kriminal o ang mga tumanggi sa Diyos. Lahat ng mananampalataya ay tatayo sa harap ni Jesus. Hindi upang malaman kung ligtas ka, kundi upang sagutin kung paano mo ginugol ang iyong buhay. Bawat salitang walang ingat na nasabi, bawat makasariling hangarin, bawat pagkakataong nakaligtaan mong magmahal o maglingkod, hayaan mong tumimo ito sa iyong puso. Ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng walang hanggan. At kung paano ka nabubuhay ngayon ang siyang magpapatuloy magpakailanman. Kaya hayaan mong itanong ko ito, nabubuhay ka ba para sa mga bagay dito sa lupa o para sa mga bagay na mananatili sa langit? Maaari mong gugulin ang huling mga taon mo sa pangongolekta ng mga material na bagay o maaari kang mamuhunan sa mga kaluluwa. Maaari mong punuin ang oras mo sa panunood ng TV o maaari mong buksan ang iyong mga mata para sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at panalangin. Maaari mong gamitin ang huling mga salita mo sa tsismis o gamitin ang mga ito upang pagpalain ang iyong pamilya ng pananampalataya at pananaw. Hindi hinihiling ng Diyos na tahimik kang makapasok sa langit na walang nakapansin. Gusto niya na tawirin mo ang linya ng pagtatapos ng may apoy sa iyong mga mata at langit sa iyong puso. Ibig sabihin nito ay ayusin mo ang mga hindi pagkakaunawaan, maging gising sa tinig ng Espiritu, magpatawad ng malaya, magmahal ng malalim, sumunod agad kapag tinatawag ka ng Diyos. Huwag mong sabihing, gagawin ko iyan mamaya. Ang mamaya ay bitag na ginagamit ng kaaway upang nakawin ang tawag ng Diyos para sa araw na ito. Ikaw ay nabubuhay sa huling mga kabanata ng iyong kwento, at kung paano mo ito isusulat ay aalingaw-ngaw magpakailanman. Kaya bantayan mo ang iyong puso, pakainin mo ang iyong kaluluwa. Mabuhay ka ng may kamalayan sa harap ng hukuman ni Kristo, hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Hindi mo kailangang matakot sa pakikipagtagpo kay Jesus kung ginugol mo ang iyong buhay na lumalakad ng malapit sa Kanya. At ngayon, narito ang ikapitong pagpalain, ang susunod na henerasyon. Maging espiritual na gabay. Narito ang isang makapangyarihang paalala. Hindi ka nilikha para lang tumanda, tinawag ka upang maging kanlungan, kalasag, at matatag na tinig para sa mga darating pagkatapos mo. Huwag mong maliitin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng iyong pagpapala. Sa Genesis 49, tinipon ni Jacob ang kanyang mga anak bago siya namatay at binigyan niya ang bawat isa ng layunin. Hindi siya nag-iwan ng kayamanang material, nag-iwan siya ng propetikong direksyon. Iyan din ang misyon mo ngayon, magsalita hindi lang mula sa bulsa, kundi mula sa Espiritu. Marami ka ng pinagdaanan para manahimik ngayon. Nadaanan mo ang sakit at mga himala. Natutuhan mo ang mga bagay na desperadong kailangan ng henerasyong ito. Sila ay napapalibutan ng ingay, nalulunod sa mga kasinungalingan. Hindi nila kailangan ng isa pang uso o viral na video. Kailangan nila ng isang tulad mo, matatag, masigasig, mapanalanginin. Kailangan nila ng tinig na titingin sa kanilang mga mata at magsasabi, nakikita ko ang kakaibang biyaya sa iyo. Naniniwala ako sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Sinasalita ko ang katotohanan ng Diyos para sa iyo. Ipahayag mo ang kalayaan sa kanilang kinabukasan. Sirain mo ang mga tanikala sa pangalan ni Jesus. Ang iyong mga salita ay hindi lang pampalakas ng loob sa espiritual na daigdig. Ito ay mga makapangyarihang sandata. Kaya itigil ang pagpuna sa susunod na henerasyon. Huwag mong sabihing mga kabataan ngayon. Sa halip, ipanalangin mo sila gaya ng isang mandirigma. Hilingin mo sa Diyos na pangalagaan ang kanilang kadalisayan. Ipanalangin mo ang kanilang kinabukasan. Tumayo ka sa agwat bilang isang espiritual na sundalo. Sa mundong puno ng kalituhan, maging tinig ka ng malinaw na katotohanan.
Maaring hindi mo maintindihan ang lahat ng sinasabi nila, pero naiintindihan mo ang pagkauhaw nila sa katotohanan. Maaring iba ang pananamit nila, pero kaya mo pa rin silang balutin ng iyong mga panalangin. Hindi nila kailangan na maging moderno ka. Kailangan ka nilang maging tapat, matapang at matatag. Maging ikaw ang taong maglalagay ng kamay sa kanilang balikat at magsasabing, "Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, marami pang darating. Nilalang ka para sa isang layunin." Maging ikaw ang magsasalita ng pag-asa sa kanilang sugatang puso at magpapaalala sa kanila. Hindi ka pa huli, hindi ka pa lampas sa pag-abot ng Diyos. Maging paalala ka na may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Dahil kapag pinagpala mo ang susunod na henerasyon, hindi mo lang sila itinataas, gumagawa ka ng pamana na aabot hanggang sa kawalang hanggan. Maaaring pakiramdam mo ay malapit ka na sa linya ng pagtatapos, pero ang iyong mga salita at panalangin ay maaaring magpasimula ng pagtakbo ng iba, at hindi kailanman nakakalimot ang langit sa mga binhing itinatanim mo. Tapusin natin ito. Hindi ka masyadong matanda, nasa tamang oras ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyong puso ang katotohanang itinatago ng kaaway. Ang edad mo ay hindi hadlang, bahagi ito ng tawag ng Diyos sa iyo. Maaring hindi na tumutunog ang telepono gaya noon. Maaring iniwan mo na ang lugar ng trabaho. Maaring mas mabagal na gumalaw ang iyong katawan. Pero hindi nagbago ang isipan ng langit tungkol sa iyo. Tinatawag ka pa rin ng Diyos. Isinusulat pa rin niya ang iyong kwento. Ipinapadala ka pa rin niya sa mga taong kailangan ang dalang biyaya na ikaw lamang ang may taglay. Patuloy pa rin siyang naghahanda ng gantimpalang walang hanggan para sa bawat gawa ng pananampalataya na ginawa mo sa kanyang pangalan. Hindi ka retirado, pinino ka. Hindi ka tapos, pumasok ka sa isang makapangyarihang espiritual na yugto. Huwag mong hayaan ang kaaway na sabihin sa iyong tapos na ang panahon mo. Kung humihinga ka pa, may layunin ka pa rin. Kung tumitibok pa ang puso mo, nagpapatuloy ang iyong misyon. Kung kaya mo pang magsalita, kaya mo pa ring baguhin ang kinabukasan ng isang tao sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maaaring pakiramdam mo ay may mga pagkakataong nasayang. Maaaring may mga pinagsisisihan ka, pero pakinggan mo ito. Hindi nililimitahan ng Diyos ang sarili niya sa iyong nakaraan. Ang nakikita niya ay ang iyong susunod na hakbang, at ito ang susunod mong hakbang. Tapusin mo ng may lakas. Huwag kang tatapos na pasan ang bigat ng pagkakasala o sakit. Tumakbo kang parang mandirigma. Sumamba ka ng may alab, mabuhay ka ng may tapang at paninindigan. Magsalita ka ng katotohanang nagpapalaya. Pagpalain mo ang mga susunod sa iyo. Magpatawad ka agad, magmahal ka ng buong puso. Manalangin ka ng may kapangyarihan at ihanda mo ang sarili mong makipagtagpo sa iyong hari. Hindi sa takot, kundi may kapayapaan sa puso at apoy sa mga mata. Ang buhay na ito ay hindi kailanman tungkol sa kaginhawahan. Lagi itong tungkol sa layunin. Kaya huwag mong sayangin ang mga huling pahina. Maaring ito pa ang pinakamakapangyarihang mga kabanata ng iyong buhay. Puno ang Biblia ng mga taong ginamit ng Diyos kahit akala ng iba ay tapos na sila. Si Moises ay nagpatnubay sa isang buong bansa tungo sa kalayaan sa edad na 80. Si Caleb ay humingi ng bagong lupain sa edad na 85. Si Ana ay nanalangin at sumamba ng tapat hanggang sa katandaan at pinagpala siyang makita ang Mesiyas. Si Pablo ay nagsulat ng mga salitang nagbago ng kasaysayan habang nasa bilangguan. At si Jesus, tinapos niya ang kanyang misyon sa huling hininga. Kaya bakit mo iisipin na tapos na ang layunin mo? Hayaan mong maging ito ang sandaling isinusulat ang iyong pamana sa matapang na tinta. Hayaan mong ito ang panahong mag-iiwan ka hindi lang ng mga ari-arian kundi ng pananampalatayang hindi matitinag. Ipakita mo sa susunod na henerasyon na ang pagtanda kasama ang Diyos ay hindi nangangahulugang nakakalimutan ka na.
Ibig sabihin nito ay nagiging banta ka sa kaharian ng kadiliman. Hindi ka lang tumatanda, umuusad ka. Hindi ka kumukupas, namumunga ka. At kapag dumating ang araw na tatawid ka sa kawalang hanggan, naisin kong buong langit ay tumayo upang salubungin ka ng may kagalakan at magsabi, "Magaling, mabuti at tapat na lingkod. Hindi ka pa tapos, kaya tara na. Totohanan ng Diyos para sa iyo. Ipahayag mo ang kalayaan sa kanilang kinabukasan. Sirain mo ang mga tanikala sa pangalan ni Jesus. Ang iyong mga salita ay hindi lang pampalakas ng loob sa espiritual na daigdig. Ito ay mga makapangyarihang sandata. Kaya itigil ang pagpuna sa susunod na henerasyon. Huwag mong sabihing mga kabataan ngayon. Sa halip, ipanalangin mo sila gaya ng isang mandirigma. Hilingin mo sa Diyos na pangalagaan ang kanilang kadalisayan. Ipanalangin mo ang kanilang kinabukasan. Tumayo ka sa agwat bilang isang espiritual na sundalo. Sa mundong puno ng kalituhan, maging tinig ka ng malinaw na katotohanan. Maaring hindi mo maintindihan ang lahat ng sinasabi nila, pero naiintindihan mo ang pagkauhaw nila sa katotohanan. Maaring iba ang pananamit nila, pero kaya mo pa rin silang balutin ng iyong mga panalangin. Hindi nila kailangan na maging moderno ka. Kailangan kanilang maging tapat, matapang at matatag. Maging ikaw ang taong maglalagay ng kamay sa kanilang balikat at magsasabing, "Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, marami pang darating. Nilalang ka para sa isang layunin." Maging ikaw ang magsasalita ng pag-asa sa kanilang sugatang puso at magpapaalala sa kanila. Hindi ka pa huli, hindi ka pa lampas sa pag-abot ng Diyos. Maging paalala ka na may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Dahil kapag pinagpala mo ang susunod na henerasyon, hindi mo lang sila itinataas, gumagawa ka ng pamana na aabot hanggang sa kawalang hanggan. Maaaring pakiramdam mo ay malapit ka na sa linya ng pagtatapos, pero ang iyong mga salita at panalangin ay maaaring magpasimula ng pagtakbo ng iba, at hindi kailanman nakakalimot ang langit sa mga binhing itinatanim mo. Tapusin natin ito. Hindi ka masyadong matanda, nasa tamang oras ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyong puso ang katotohanang itinatago ng kaaway. Ang edad mo ay hindi hadlang, bahagi ito ng tawag ng Diyos sa iyo. Maaring hindi na tumutunog ang telepono gaya noon. Maaring iniwan mo na ang lugar ng trabaho. Maaring mas mabagal na gumalaw ang iyong katawan. Pero hindi nagbago ang isipan ng langit tungkol sa iyo. Tinatawag ka pa rin ng Diyos. Isinusulat pa rin niya ang iyong kwento. Ipinapadala ka pa rin niya sa mga taong kailangan ang dalang biyaya na ikaw lamang ang may taglay. Patuloy pa rin siyang naghahanda ng gantimpalang walang hanggan para sa bawat gawa ng pananampalataya na ginawa mo sa kanyang pangalan. Hindi ka retirado, pinino ka.